Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, tuloy na talaga nilabas ni Honda ang kanilang pinakabagong luma. Para ba sabihin? Bagong labas siya pero hindi naman talaga siya totally bagong motor. Kasi nga matagal na siyang nilabas sa ibang bansa. Basta, ito na nga po ang kanilang Honda Navi 110. Na sa unang tingin nga po, akalain mo talagang may cambio siya. Pero ang totoo, automatic po siya. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa akin walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, siguro nga alam nyo na nilabas na nga po ni Honda ang kanilang Honda Navi 110. At sa lahat nga po ng motor nila, isa na siguro to sa pinakamura. Ewan ko na lang kung magkano yung ipapatong ng mga kamotong ahente dyan. Sa presyo nga po niyang 58,900 pesos, hindi na talaga masama. Tapos sa ngayon, meron pa silang introductory price na 55,900 pesos na magtatapos nga po ngayong August 31, 2025. Kaya kung talagang trip mo ito, bilhin mo na agad. Pero syempre doon nga po sa presyo niyang 58,000 or 55,000, i-anticipate mo na rin na ganun na rin talaga yung motor na makukuha mo. Ang ibig ko nga pong sabihin, para nga po sa ganung presyo, ganun na rin talaga yung makukuha mo. Walang gaanong espesyal sa kanya. Pero kung ma-extra ka pa, pwede mo naman siyang i-upgrade kahit papano. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya gaganda. So ito nga po ang Honda Navi 110 na mayroong 109.2 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, carburetor type, at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 9.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 7.8 horsepower at 7,000 RPM, 8.9 Nm of torque at 5,500 RPM. At dahil nga po kadalabas wala man sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 3.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 47 kilometers per liter. So para nga po sa isang automatic na naka-carb type na 110cc, hindi na po masama. Yung Mio Sportico ang sama. Ang sukat ng kanyang gulong 90/90/12 sa harap at 90/100/10 sa likuran. Yes po, maliliit yung mga gulong niya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka drum brake sa harap at drum brake din po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang CBS or combi brake system. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, hindi siya bago. At tulad din ng espesyal sa kanya. Kaya itong motor na ito ay para lang talaga sa mga taong hindi maselan. Ang kanyang seat height ay may taas na 762mm at 154mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 104 kg. So sakto lang naman yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, wala pa din espesyal. Naka-halogen pa din siya. At bulb type naman yung kanyang mga signal lights. Pero sa ngayon, madali na lang gawa ng paraan yan. Mura na lang din naman kasi ngayon yung mga LED. At marami sa Shopee. Ang kanyang gauge panel, syempre naka-analog pa din. Pero okay lang naman. Okay naman siya. Maganda naman siyang tignan. At hindi rin po siya naka-smart key. Disusi lang din po yung gamit sa kanya. Pero ang kagandahan nga po dito sa motor na ito, dahil siya ay old school, meron pa din po siyang kickstart na talaga magagamit mo nga po kung sakaling hindi gumana yung push start mo. Ibig sabihin, lobat na yung battery mo. Pero dito, hindi ka talaga malulobat dito. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So, sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng inverted fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Siyempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng istalyon. At nakalungkot pang sabihin, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng
Wala po siyang kargahan ng red horse. So therefore, ang motor na ito ay ayoko na lang mag-talk. Katulad nga na sinabi ko nina, yung original price niya ay 58,900 pesos. Pero meron naman silang introductory price na 55,900 pesos na magtatagal nga po hanggang August 31, 2025. Kaya kung sakaling isa ka nga po sa mga nagbabalak, bumili ka na. Or di naman kaya, kausapin mo na si mama. Malay mo, bilhan ka. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.